Hello mga ka-traders. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaang lupalop man kayo ng mundo. Hi, ako nga pala si Edsel Flores, founder ng FX Robot Empire, and andito tayo ngayon sa EDTF podcast kung saan nag-i-interview tayo ng mga successful forex trader. Kasi baka nagsasawa na kayo sa mukha ko. So, dito is tatanungin natin kung ano yung mga best practices nila. Kasi syempre, yung mga strategy ko, yung success ko, yung mga diskarte ko is pwede namang hindi applicable sa iba na baka mapulot nyo doon sa ibang successful forex trader din naman. Ayan, so may papakilala ko sa inyo. Ito is kasama ko na noon pa, nung nagsimula pa ako sa forex trading, halos kasabayan ko ito. So nakita ko kung paano siya nagsimula from zero knowledge to successful forex trader at ngayon is forex coach na rin. Take note, hindi lang dito sa Pilipinas marami siyang student, kundi pati rin sa ibang bansa. Ayan, so Coach Eman, para makilala ka ng ang viewers natin, so sino ba si Eman Castillo Jr.? So, hi guys! So, magandang araw sa iyo kung nasaan ka man nanonood nitong video na to. Ako si Emmanuel Castillo Jr. or people call me Coach Eman. So, before ko nakita yung forex trading, syempre dito kay Mentor Edsel, dati akong nasa e-commerce business. No? So, nagbi-business tayo, negosyante, nasa line ako or field ako ng buy and sell ng mga products. No, so kinukuha natin na mababa and then dinadaan natin sa isang website, pina-Facebook ads natin and everything. Hanggang sa nakita ko na nagpo-post itong si Mentor Edsel. So very effective talaga yung mga post niya. Doon ako nakarelate. Lalo na doon sa part na sinabi niya na dito hindi mo kailangang isipin yung mga RTS. Diba? Which is yun yung pinagdadaanan talaga sa e-commerce business. And sobrang ganda ng mga posting niya and na-inspire ako. Kasi nakita ko na rin siya even before pa. At sobrang ganda yung level na na-achieve niya. Kumbaga, ang taas na nung narating niya eh. And still, na-reach niya pa rin yung mas mataas because of forex trading. And that's why na-introduce din siya sa akin. Yan, totoo yan, no? Alala ko lang yung RTS, no? So, bago kasi ako sumabak sa forex trading, medyo nagiging shaky na yung business namin noon. And ang nakikita namin para makasurvive kami, may pangkain kami, may panggastos, mag-e-commerce. So, sa mga hindi nakakaalam, nag-e-commerce din po ako. Ayan, so nakaka-relate ako dun sa mga RTS. Ayan, naghanda tayo ng mga ilang question natin na for sure, ito is mga tanong din ng mga viewers natin. So, Coach Eman, paano ka ba napasok sa forex? Ayun. So, napasok ako sa forex trading because dahil sa'yo. Kasi nakikita ko yung mga Facebook post niya and I am so inspired. Lalo na yung nabanggit niya yung about quality time with family. Kasi most of us or kahit ako mismo, nakakaranas ako nung parang kulang ba yung nabibigay mo na time for family. And para sa akin, masakit. Diba? Parang medyo nakakalungkot kasi one of the most important people sa buhay natin ay yung pamilya natin. And kung hindi ko siguro pinasok yung forex trading, hindi ko mabibigay sa kanila yung quality of life at yung quality of time which is very important na maibigay sa family. At yun yung reason kung bakit ako napasok sa forex trading dahil kay Mentor Edsel. Alright, no? Quality time. Iyan din yung inspiration ko bakit pinagbubuti ko yung negosyo talaga ng forex trading. Kasi sa mga hindi nakakaalam, I have 3 kids na rin po. Kaya halos same kami ni Coach Eman na pagdating sa pamilya talagang yan yung isa sa pinaka-motivation namin. Bakit namin pinagbubuti yung forex trading. Sino daw ba yung nag-invite sa'yo sa forex trading? Hindi kasi ako in-invite directly eh. Kumbaga yung sarili ko, yung talagang dinala ko. Kasi nga, na-inspire ako dun sa mga posting. Tapos sabi ko, okay siya. Kumbaga magagawa ko siya at the same time, kasama ko yung pamilya ko. Kumbaga, ang hirap nun makita eh, kahit sa opportunity. Yeah, totoo. Sa labas, pag nagtrabaho ka, sacrifice mo yung time for your family. Kapag nagnegosyo ka, ganun din naman. Minsan, mas mahaba pa nga yung oras na kinakain ng negosyo kaysa sa family mo. So, sabi ko, etong forex trading, yung nakita kong way para kahit papano kumita ng malaking pera, hindi lang basta pera, kumita ng malaking pera, magbigay mo yung magandang buhay para sa family mo at mabigay mo yung oras para sa family mo. Na hindi kailangan masacrifice ng
sobrang laki sa oras. Coach Eman, nabanggit mo yung pagkita ng malaking pera. So dito ba sa forex trading para sa'yo, sa tingin mo, kahit yung mga viewers natin ngayon, pwede rin ba silang kumita ng malaking pera? Yun yung kadalasan din na tinatanong sa akin, lalo pag mga bagong students natin or bagong trader natin. Kumbaga, pwede ba talaga na kumita ng malaking pera? Like certain amount, sabi nila na let's say $500 or $300 per month. So ang lagi ko lang sinasabi sa kanila, focus more on developing your skill and the profit will follow. Kasi pag enough na yung skill na meron ka, kumbaga built ka na as a trader, yung discipline mo, yung habits mo, medyo madali na para sa'yo na maging profitable. And sa trading, by the way, hindi siya laging panalo. Diba? So kaya dun babagsak siya sa habit mo, sa discipline mo, and sa risk management. So ibig sabihin pala, Coach Eman, no, kahit zero knowledge, kahit na baguhan, pwede rin silang kumita ng malaking pera. Yes, of course. Pwede talaga. Coach Eman, gusto ko lang itanong sa'yo kasi ako, nung narinig ko o napanood ko yung forex trading, is negative yung perception ko. So, ikaw ba, nung narinig mo yung forex trading, nung nakita mo siya, ano ba yung perception mo? Negative ba siya or positive? Ayun, no? So nakaka-relate naman ako doon kasi nung unang beses din, syempre ang unang-unang reaction mo sa mga bagay na bago is nagiging skeptical ka. Kumbaga, nagkakaroon ka ng duda na parang, totoo ba yan? Totoo bang kumikita sila ng ganyan? Kasi minsan nakikita mo sobrang laki na ng profit. So parang totoo ba na kinikita nila yan? So ang ginawa ko lang nun, ginawa ko yung part ko. So ano yung part ko na ginawa ko? Nag-research. Yung due diligence na tinatawag, no? So ginawa ko yun, nag-research ako, nagtingin ako ng mga websites, nagtingin ako ng mga YouTube videos, kung ano-anong article na binasa ko. Hanggang sa nag-come up ako with a idea na yung forex trading, legal siya as long as nagte-trade ka sa isang broker na regulated. So yun yung pinaka nabuo ko na idea nun. Hanggang sa, that's the time na sabi ko, sige, gawin ko na rin kasi wala namang masama. Alright. So, in related dun, Coach Eman, dun sa sinabi mo, ano ba yung masasuggest o ma-advise mo sa mga viewers natin kung paano sila mag-aaral ng forex trading? Masasuggest mo ba na mag-YouTube or mag-enroll sila doon sa mga nagtuturo na may mga forex courses? So, kadalasan kasing ginagawa, syempre, as bagong trader. So, ginawa ko rin, hindi ko naman sinasabi na hindi mo dapat gawin. So, nag-search ako ng mga articles sa Google, nag-search ako ng mga videos. The thing is, kapag doon ka kasi naghahanap ng mga bagay na magtuturo sa'yo about forex trading, imbis na natututo ka, mas lalo ka nagiging confused. Because sobrang daming lesson, sobrang daming idea, sobrang daming theory, sobrang daming strategy. And ikaw na bagong trader, ang chances niyan, pag tinry mo yan lahat, mawawalan ka na ng oras. At the same time, hindi ka makakabuild ng confidence mo lalo. Kasi ikaw mismo nalilito, ano ba yung dapat mong sundin? Try mo mag-search sa YouTube, for example. Pag nag-search ka ng forex trading, ang lalabas dyan ng mga video is around millions na. Anong kadaming videos yung lalabas? Lalo pa man nag-search ka sa Google. And ngayon, since nasa panahon na tayo ng AI, you can also use ChatGPT, for example. Alright. So, let's say mag-search ka sa ChatGPT ng certain strategies about forex trading, sobrang daming ilalabas, sobrang daming ibibigay. Ngayon, kung ang masasuggest ko sa mga nanonood nito is find credible academy, credible institution, or mga tao na nagtuturo na talagang resultado at meron kang specific flow na susundan. Because isa sa mga matitipid mo no, number one is yung oras. Kaya kasusubok, nagsusunog ka ng oras, nagsusunog ka ng pera, kakatry ng mga strategy na napanood mo somewhere. Why not mag-enroll ka into a academy or mag-enroll ka into a institution na merong mga coaches na talagang may concern dun sa progress mo. So yung flow na ibibigay nila sa'yo is yun yung pwede mong sundan para at least hindi ka na parang bata na nangangapa. Diba? Ang hirap kasi nun as a bagong trader, na-experience ko yan. So I've been there na ang hirap-hirap, hindi mo alam kung saan mo sisimulan. Alright? So yun yung masasuggest ko no, sa mga nanonood nito. Maghanap ka na may enrollan mo na magbibigay sa'yo ng mas magandang direction about sa forex trading journey mo. Ayan, so ako mismo no, natututo and gusto ko lang i-share naman yung naging journey ko. So nag-aral ako sa isang academy, nagbayad ako ng around 75,000 pesos. Siguro idagdag ko lang din, pag inaral mo din, ibinibigay na sa inyo yung talagang blueprint. Pero hindi yun guarantee na kikita ka at magiging successful ka
kapag hindi mo siya susundan religiously. Kasi ang nangyari sa akin, siguro nature na sa tao o sa akin yung pagiging greedy kasi that time is medyo malaki yung hinahabol kong income. So nag-aral ako, tinuruan naman ako ng tamang sistema. Pero dahil nga greedy ako, mas gusto ko yung mas malaking kita, nawala na yung tinuturo nila na risk management. Kaya ayun, nasunog ako ng 200,000 pesos. So yun sinasabi siguro ni Coach Emma na mas malaki yung masusunog yung pera kapag hindi kayo naghahanap o nag-aaral doon sa mga academy na nagtuturo na ng blueprint. Ngayon, nasunugan ako ng 200,000 tapos nag-enroll ulit ako at nagbayad ulit ako. And that time, sineryoso ko na siya. And that time, unti-unti naging maganda yung Forex journey ko. So yun yung ma-share ko at dagdag ko sa sinabi ni Coach Eman. So next question tayo, no? Nung una mong narinig ba yung Forex trading, ano ba yung unang pumasok sa isip mo? To be honest, ang unang pumasok sa isip ko nung naisip ko yung Forex trading, number one is yung pera. Kumbaga, hindi naman ako para magpaka-impokrito pa o kung ano. Pera talaga. Kumbaga, nakita ko kasi na may profit. Sabi ko, uy, okay to, pwedeng kumita. Tapos, yun na, pumasok na rin sa isip ko na kung legal ba yan. Dapat ba akong pumasok dyan? Baka pag ginawa ko, pwede akong makulong. So, yun yung time na inaral ko siya, nag-research ako sa mga website. The thing is, yung information kasi na gusto mong malaman ngayon, sobrang available na siya. Halos sa lahat ng platform, pwede ka na mag-search, di ba? So, kapag ikaw mismo sa sarili mo, naaral mo, napatunayan mo, at alam mo na kung ano talaga yung Forex trading, yun na yung time na nag-decide ako na gawin siya. So, in related, Coach, sa tanong mo, no, yung Forex trading ba is legal ba siya? Legal ba siya? Ayun. So, legal siya as long as nagtitrade ka sa regulated na broker. At hindi ka nag-act as a broker, legal siya. Siguro marami nagtatanong nito, no? Kailangan ba marunong o magaling ka mag-manual trade para kumita ka sa Forex trading? Yan. So, napakaganda ng question na yan, no? So, kailangan ba magaling ka sa manual trade or sa Forex trading? Para kumita ka sa Forex trading, marami kasing paraan. Isa yun sa mga paraan, yes, yung manual trading. But you can also do copy trading or pwede rin naman yung copy-paste trading. Alright. Ang copy trading, ibig sabihin, it's an automated system na magra-run na ng trade para sa'yo. Ang copy-paste trading naman is merong nagbibigay, for example, ng signal. Pag may nagbigay ng signal sa'yo, yung mga signal na yun yung pwede mong i-execute ngayon sa account mo. Again, sa account mo, ha? Hindi ka magbibigay ng pera sa tao. So, mag-execute ka ng trade dun sa account mo. And then, yung resulta, syempre, nung galing sa signal, kung profit yun, edi profit ka din. So, Coach Emma, no, nakita ko yung dedikasyon mo para matuto, mag-aral ng Forex trading. Sabi mo nga is para kumita ng pera. Pero, pwede mo ba kaming bigyan ng mga reason pa bakit pinagbubutihan mo yung Forex trading? So, bakit ko pinagbubutihan ng Forex trading? It's because of my family. More than dun sa pera. Yes, alam natin kikita tayo ng pera. But the question is, saan mo gagamitin yung pera? So, isa sa mga reason ko is yung family. Kasi the more na may pera ka, the more na mas marami kang options na gawin. For example, gusto mong lumabas, pwede mong i-treat yung family mo without thinking kung magkano yung gagastusin. For example, gusto mong kumain ng ganito, kumain ng ganyan, mas marami kang options compared sa limited yung fund mo or limited yung pera mo na wala kang choice. Kung gusto mo ng steak, wala kang pang steak. Jollibee ka muna, di ba? So, one-piece chicken ka muna. Or, wala kang choice Pero if you have money and you have the time, so basically, you have two of the best things na meron sa mundo. Diba? At syempre, wag na nating tanggalin doon sa eksena, yung time mo rin para kay Lord naman. Yeah. Diba? Dapat nag-spend ka ng quality time with God. Nakikipag-usap ka sa Kanya, nakikipagkwentuhan ka sa Kanya. Diba? Yeah. Yung relationship mo with God. So, yun yung wag nating tatanggalin din doon sa eksena. No? So, yun yung mga reason ko. Number one is to glorify Lord or glorify God. And then, syempre, time with family. And syempre, yung personal time naman para sa sarili mo. To do the things that you want to do. Diba? Yun yung para sa Wala yung sinasabi ng mga asawa natin na me time. Right. Ayan. So, simula pa lang na itinatag itong community namin na Apex Robot Empire hanggang magkaroon na tayo ng Apex Robot Empire Learning Hub o Apex RE Learning Hub is andito ka na. Ang tanong is,
Anong klaseng support o education ang natanggap or natutunan mo dito sa community natin? Ayun. So, napakaganda ng question na yon. Actually, isa sa pinaka natutunan ko dito, it's not about technical analysis or fundamental analysis. It's about risk management and money management. Yun yung naituro at naibigay sa akin, number one, yung Mentor Edsel. Kasi kung hindi niya naituro sa akin kung paano ko i-handle yung pera or kung paano lot size yung iti-trade ko, anong klaseng trade ba yung dapat kong gawin, malamang sa malamang hindi rin ako naging profitable. So yung community natin, more than anything else, kumbaga tong community na to priceless para sa akin. Kasi ito yung naging daan, ito yung naging susi kung bakit yung isang Eman ay naging Coach Eman at naging profitable pagdating sa trading. So, in related dun sa sinabi mo, to be transparent din sa mga viewers natin, pwede mo bang i-share naman yung mga maling nagawa mo na nag-i-start ka pa lang? Nung nag-i-start ako sa forex trading, one of the things na talagang masasabi ko na very basic pero nagkamali ako and now nare-realize ko siya is yung kumikita ka na, nagkakaroon ka na ng profit, ang ginagawa mo, mas nagiging greedy ka pa. So, isa yun sa mga tinuro ni Mentor Edsel kasi personal experience. Na-experience niya rin na maging greedy at some point. So, nung naging greedy rin ako, kung ano yung pinagdaanan niya, pinagdaanan ko rin. Na sana pala, yung naging profit, sana pala binulsa na natin. Di ba? Sana pala winidraw na natin. Pero naging greedy tayo. At nung naging greedy tayo, yung naging profit natin, naubos din. Pero ang kagandahan lang is, yung siguro yung word na resilience, na inilaban mo pa rin, kahit alam mo na medyo alanganin. Di ba? Parang natatalo ka na, ang laki na ng losses mo. So, nilaban ko pa rin siya. So, isa sa mga, yun, number one is yung naging greedy tayo. Pangalawa is yung naghahanap ng perfect strategy. So, naghahanap ng perfect strategy na sana pag in-apply ko tong tatlong indicator na to or dalawang indicator na to, ito na sana yung maging way para maging profitable ako ng mas madali. Kaso, yun nga, wala namang perfect strategy. So, nangyari, naghahanap ng strategy na perfect, yung idea ng perfect, pero hindi talaga siya nag-exist. Yeah. And ang nangyari sa akin noon, nung time na yun, lalo nang bago ako, is sobrang exhausted. Yung pagod na pagod ka. Kasi simula umaga, pagkagising mo, ano ka na yan eh, kumbaga naghahanap ka na ng mga maaaral. Panood dito. Tapos after mo maaral ng umaga, hapon, ina-apply mo na yan eh. Yeah. So, nagte-testing ka na, nagpo-forward test ka na, or nagba-back test ka na ng hapon. Tapos ng gabi, tatry mo yan sa real account. So, nung tinatry ko na ng real account, ito wag na wag niyong gagawin no, sa mga manonood, no? Kailangan, dapat mas buo muna. Yung foundation mo about dun sa strategy na gagawin mo bago mo siya i-try sa real account. Kaya yung ginawa ko na yun, hindi ko masasuggest sa inyo. Kasi ang nangyari, imbis nagsunog na ako ng oras, nagsunog pa ako ng maraming pera. Kumbaga, sabi nga, double whammy. Talagang, kumbaga, talo na, natalo pa. True. No? So, isa yan sa mga, so yun yung sinabi ko kanina is about nagiging greedy tayo. Tapos pangalawa is yung naghahanap ng perfect strategy. So, isa pa siguro is yung about emotion. Kasi sometimes, yung nagtitrade ka na, tapos medyo maganda na yung profit mo, ang ginagawa mo ngayon is nagiging greedy ka again. Diba? At the same time, minsan, kapag talo ka, nadadalang ka sa emosyon, pati yung mga tao sa paligid mo, hindi mo napapansin, pero nasusungitan mo na pala. Diba? Nangyayari, no? So, nasusungitan mo na pala, nasasabihan mo na ng mga bagay na hindi mo dapat sinabi. Diba? Kasi apektado ka eh. Kumbaga, emotionally and physically exhausted ka nung time na yon. Tapos, nabitawan na pa yung mga salita. Diba? And na-experience mo rin ba yung mula umaga hanggang gabi, dire-diretso, nag-i-scalping ka, tapos kumikita ka, tapos natatapos yung buong araw, panalo ka eh. Mula umaga hanggang gabi eh. Pero bakit nung natapos yung buong araw is nag-end ng natalo pa kasama pa minsan yung puhunan? Na-experience mo ba yun? Parehas halos yung nangyari. Siguro talaga magkarugtong yung bituka natin dalawa. No? So, ang nangyari rin sa akin, umaga, tama yun, gigising ka na umaga, excited. Diba? Minsan nga wala ka pang kain, kape lang, tapos atake agad. So, ina-analyze yung market. At the same time, nagtitrade ka na. So, umaga, hapon, hanggang gabi, maganda results eh. Kaso pagdating ng, naaalala ko pa yun eh, pagdating ng alas 10 hanggang tumawid ng alas 2,
doon nauubos yung pera. May pattern din. Oo. Hanggang sa pinipilit mo siyang habulin. Di ba? Kasi pag naging loss, for example, profit na ako ng $300 eh. Tapos nabawasan ng 50. Technically, profit ka pa rin ng around $250 kasi 300 noon na, di ba? So, talo ka lang ng $50. Ang ginagawa ko noon, naalala ko, hinahabol ko yung talo na 50. Sabi ko, dapat may $50 pa ako eh. Kumbaga, 300 dapat to. Trade na naman ako. Pag nag-trade na naman ako, chances no, natatalo. Minsan natalo ng $20, $20, natalo ng $30, hanggang sa talo na ako ng $100. Ang malupit nun, hindi pa rin ako huminto. Anto ka na nun. Inaanto ka na. Yun yung sinasabi ko nga na physically and emotionally exhausted ka na. Tapos mentally, drained ka na. Kasi hinahanap mo na ngayon, nasan yung mali? Samantalang, ang naging mali pala talaga is nag-overtrade kasi. So, nung nag-overtrade na, kumbaga sobra-sobra na, yun talagang hindi na dapat. Pero ipinipilit pa rin na maging profit. So, doon nadadali. No? Kaya tama yung kinuwento mo na hindi ko nga alam, baka story ako talaga. Na nag-umpisa ng umaga, hapon, hanggang gabi. Tapos pagtawid talaga, talo. Kaya kadalasan nangyayari, di ba, kinabukasan, gising ka na naman ng maaga. Ang problema, wala ka lang kapital. Di ba? Yeah. Kasi nasunog, talo eh. Pero ano lang talaga, doon na siguro na-develop ako as a trader yung disiplina. Which is napakahirap talaga na matutunan pagdating sa trading o kahit saang bagay siguro. For example, pag nag-gym ka, di ba? Ang dali kasi mag-gym ng 1, 2, 3 araw eh. Pero yung maging tuloy-tuloy, yung pag-gym, yun yung pinakamahirap na part. Kasi disiplina yon. Ngayon, ganun din dito sa trading. Yung 1, 2, 3 araw, maganda eh. Maganda resulta eh. Kaso yung disiplina dun ulit nadadali. Hanggang sa ngayon, na-develop na natin yung skills natin. Salamat sa FX Robot Empire. So, ayun, usually kasi, based sa mga tinuturo ni Coach Eman is, as a newbie, gusto natin lagi may trade. Kasi, syempre, may kasabihan nga na kapag may trade, may kita. Pero yun ang nakikita lang ng mga trader. Pero hindi nila nakikita na kapag may trade ka rin, pwede ka rin may talo. Kaya yung mga tao, scalp, sipag-sipag, nawawala na yung disiplina. And yun yung isa sa mahalaga and kailangan natin na pagtuunan ng pansin. And related na lang din doon sa nasabi mo, Coach Eman, kanina. Na-try mo na ba sa buhay mo na forex trading journey na nauubos yung lahat ng kapital mo na wala ka ng pera? Oo, maraming beses. Hindi lang siya isang beses. Hindi ko na alas mabilang eh. Talagang nangyayari siya katulad nga ng kwento ko kanina na yung profit ka, tapos tumawid ng madaling araw, na sana itinulog mo na lang, nadamay pa tuloy pati kapital. So nangyayari siya no, kadalasan. So, anong ginagawa? Yun ang tanong eh. For example, paano yan? Naubos niyo yung kapital ko. Anong ginagawa ko? Yan yung next question doon. Diyan na pumapasok yung, syempre, gumagamit ka na ng mga credit card. Hindi ko to ina-advise ha. Pero yes, ginawa ko siya. Kasi, bakit? Kasi naniniwala ako sa sistema. Naniniwala ako sa forex trading. Naniniwala ako sa kakayahan ko as a trader. So, syempre, diyan na humuhugot tayo sa mga card natin. So, nung ginawa ko ba yun, maganda ba yung naging resulta? Maganda. Diba? So, mas naging maingat pa nga ako. Kaysa nung yung extra fund ko or yung cash yung hawak ko, mas naging maingat ako nung gumamit ako ng credit card. Kasi pag ito natalo, hindi lang babayaran ko siya ng yung amount na sakto, kundi may interest pa. Diba? Masaklap dun, ano? So, Coach Eman, masasabi mo ba yung mga hindi magandang nangyari na pinagdaanan mo sa forex trading is malaking tulong doon sa current status mo ngayon as forex coach? Aba, oo naman. Kasi yung mga bagay na natutunan ko is hindi ko siya matututunan ng tinuro lang ng ibang tao. For example, sinabi mo sa akin na ganito yung mangyari, ganito yung mangyari. Pero kung hindi ko siya na-experience personally, hindi ko siya ma-apply sa sarili ko at hindi ko siya matuturo din sa mga tao. So, yung mga pinagdaanan ko, like yung natalo, yung nasunog, yung multiple times na nasunog, hindi lang isang beses. So, yun yung naging stepping stone or yun yung naging sandata ko ngayon para pagharap ko sa market, medyo mas wise na ako or nagiging smart na trader ka na. At the same time, yung mga students na tinuturuan mo, mas makaka-relate ka sa kanila. Kasi kung hindi ko naranasan yung mga pinagdaanan ko, lalo nung bagong trader ako, tapos sasabihin ko na, ito, ganito kasi yan, ganito kasi yan. Hindi ko siya may explain in a way na it's because na-experience ko siya.
Ngayon, kung hindi ako nakaranas ng talo, hindi ako nakaranas ng sunog, siguro wala namang trader na gano'n, di ba? So, malamang nag-quit na yun, kaya hindi na siya trader. Kumbaga, wala pa akong nakilala na profitable na trader talaga na never naka-experience ng talo. So, yung mga experiences na yun yung magiging lessons later on and magiging wisdom mo naman pagtagal mo dito sa journey sa trading. Alright, so ayun, napakaganda ng question, ano. So, share ko lang, no, bago tayo dumako sa next question. So, kagaya ni Coach Eman, nasunog din yung capital ko and zero talaga. So, paano ako nakabangon? So, ito yung kagandahan kapag inaaral mo yung forex trading. So, nakaka-acquire ka ng skills kasi high-paying skills ang forex trading. So, dahil na-acquire ko yung skills na hindi or wala yung ibang tao, is nung nasunog ako, zero, so nagsimula ako mag-demo account ulit. Tapos dun sa demo account na yun, syempre nakapag-develop din ako ng AI. So niran ko yun doon sa sa Forex AI. Tapos pinakita ko yun dun sa mga Facebook friends. Pinost ko lang naman sa newsfeed na ito yung performance ng Forex robot ko. And then marami nagka-interest. Syempre, sa Forex kasi, hindi lang pagtitrade ang mayroong income dyan. Meron ding Forex affiliate. So, binigay ko yung link ko sa kanila. Ang kapalit is, kabitan ko sila ng AI ko. And doon unti-unti akong kumita. And doon unti-unti ulit ako nagkaroon ng kapital. And doon nagkaroon ako ng kapital, doon ako nag-iingat. Hindi na ako masyadong nagiging greedy. In-apply ko na yung risk management, emotion, and hindi na rin ako nagiging FOMO. Na kapag may nakikitang malalaking kumikita, so hindi na ako nadadala doon. So kasi usually, yung mga malalaking profit, kagaya ko, nagawa ko rin siya before, pero hindi pinapakita yung mga malalaking losses din. And nakakatuwa dahil nung nakita ko yung potential ng ganung business, nagtuloy-tuloy siya. So ngayon, dalawa na yung pinagkakakitaan ko. May Forex affiliate and may Forex trading na rin. Coach Eman, pwede mo bang i-share sa amin yung mga naging resulta o naging resulta mo sa pagtitrade sa Forex trading, material at hindi material? Alright. So, isa sa mga naging resulta, number one, is yung nakabayad tayo ng mga utang. Kasi before ako pumasok sa Forex trading, yes, galing ako sa business. Yun nga yung kwento natin kanina, may mga profit tayo ng time na yun. I mean, meron tayong cash on hand, kaso naubos din siya. So, hanggang sa dumating sa point, naubos yung buong kapital mo. Tapos ngayon, yun yung pumasok yung credit card. So, before pa ako pumasok, yun nga, pagpasok ko ng Forex trading, negative. Kumbaga may utang. Tapos nilaban mo lang siya, talagang tinrade mo siya ng tinrade hanggang sa natutunan mo kung paano yung proper na risk management, proper na strategy and everything. Hanggang sa nabayaran na yun, lahat ng utang. Siguro umabot din yun ng siguro close to 500,000 yung mga utang, ganun kalaki rin. Kaya nga sabi nila, kung hindi mo pagtutuunan ng pansin yung pag-create ng solusyon, mas malaki yung chance na mag-dwell ka dun sa problema eh. So kaya ang ginawa ko, sabi ko, maganda tong Forex trading. Ang ganda ng kayang ibigay sa akin, sa pamilya ko. Hanggang sa, yan nga, naaral natin siya. Tapos nabayaran yung mga utang natin. Yun yung isa, yun, nakapagod tayo ng mga utang. Pangalawa is, nabigay ko yung life na deserve ng family. Kumbaga, nabigay ko yung quality time for them kasi nasa bahay ako. At since natutunan mo na yung proper na pagta-trade, hindi ka na masyadong irritable compared before. Mas nagagawa mo na or mas nakakapaglaan ka na ng time. And isa rin sa mga masasabi ko na major flex ko is yung since day one, nakasama ko yung anak ko. Simula nang lumabas siya. Actually, dito lang siya lumabas sa may Medical City. Malapit lang, Pasig. So, dito siya pinanganak. And since lumabas siya, nakasama ko siya. Simula nung ako pa'y nagpapalit ng diaper. Hindi ko sinasabi na masama yun. Kumbaga, na-enjoy ko as tatay, as parent, na nakikita mo na lumalaki yung anak mo. Hanggang sa paggugupit pa nga ng kuko ako eh. Nagpapaligo ako. Na-enjoy ko siya. And hanggang ngayon, dahil syempre nakapaglaan ako ng time sa kanya since nung baby pa lang siya, talagang super strong yung bond naming dalawa.
na halos parang na kami pinagbiyak na buhay. Diba? So, yung mga words na sinasabi ko, yun na rin yung sinasabi niya. Kumbaga, halos same na. And hindi lang sa anak ko, syempre sa asawa ko din. Kumbaga, mas nakapaglaan ako ng time para sa kanya. Kasi tayo, or ako mismo, kapag kasi nagpupursu ka ng something bigger, if you are reaching for somewhere na talagang level up pa, kumbaga yung mas malaking level ng buhay na gusto mo, kadalasan dyan sinasacrifice mo is yung time for your family. So, nasacrifice ko rin yung time ko sa wife ko, lalo nung time na trabaho, negosyo, and everything. And because of forex trading, isa yun sa mga na-achieve ko naman. Kumbaga ngayon, mas marami na akong time para sa kanya. Sa wife ko. So, shout out sa wife ko. Panood mo to, no? Kumambyo ka pa dun, Mama. Ayan. And then, yung time din with my family naman, yung sa father ko. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Coach Edsel or ni Mentor Edsel yung nangyari sa father ko nitong nakaraan lang. Yung father ko po kasi is pumanaw na siya. Nitong September 25 lang na tong taon. Kung tatanungin ako kung meron ba akong mga bagay na pinanghihinayangan, of course meron. Hindi naman ako magpaka-plastic na, wala, nagawa ko lahat yung bagay. Ang dami ko pang plano, lalo sa kanya na magsi-60 years old siya next year. Tapos sabi ko, punta ng ganito. Actually, dapat next year, plano ko na siyang isama sa Hong Kong mag-travel. Tapos, mag-surprise birthday party. Kasi 60th birthday niya. Yun nga lang, di umabot. Diba? So, meron akong syempre, mga gusto pa na mangyari na hindi na natuloy, nakakalungkot. Pero, grateful pa rin ako. Because, nakasama ko yung father ko at nakasama niya rin yung anak ko. Nakapag-spend time sila. And because of that, syempre, yung anak ko, since bata pa siya, meron siyang mga memories, yung mga tinatawag natin na core memories, nakasama niya yung father ko, yung lolo niya. And to me, kumbaga, that is more than money. Kasi yung memories na yon, mahirap siyang i-create eh. Hindi mo siya magagawa, di ba? Kahit magpaka-AI ka pa ngayon, yung video na nagge-generate ng kamukha, hindi siya yun, di ba? So, ako very grateful ako kasi nakasama ko yung father ko before siya nawala at naibigay ko yung life na masasabi ko na deserve niya. Nitong mga huli, nabigyan ko pa siya ng cellphone. Lahat ng labas namin, for example, napupunta ng mall, kumakain sa certain restaurant, ako na yung nagbabayad. Na masasabi ko na hindi ko siya magagawa kung hindi ko inaral itong forex trading na ginagawa natin. So, I am so grateful, syempre kay Mentor Edsel, kasi kung hindi dahil ginaid niya ako all throughout my journey, hindi lang in forex trading kundi all throughout my journey in life, is hindi magiging ako yung ako. Yun talaga yun. Yung pinakamahalaga. So, ayun, banggit mo naman yung mga na halos na narinig ko, parang sa material lang, parang cellphone lang yung narinig ko, no? So, pero priceless talaga yung mga hindi material, which is, sabi mo nga, is hindi talaga siya mababayaran ng pera, pero kailangan meron kang maraming pera. Totoo. Para magawa yun, ano? So, ayun, nowadays is, yung mabayaran ng utang is isang pangarap na ngayon. Totoo. Kasi, dati naalala ko, ang mga pangarap ko is makapag-resign sa trabaho, makapag-travel sa ibang bansa, makabili ng sasakyan, makabili ng bahay. Pero alam nyo, nung nagkautang ako ng 26 million pesos, so doon ko na-realize yung sinasabi lagi na kapag meron kang peace of mind is mayaman ka. Kaya pala, sa paglilibot ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ang isa sa reason bakit sila na-inspire sa akin is hindi yung mga material na meron ako ngayon, kundi yung kung paano ko nabayaran yung utang ko. Kasi sila mismo rin, marami din sila mga utang na gusto nilang mabayaran. And kung hindi dahil sa forex trading, hindi ko siya mababayaran kasi napakahirap na ng competition sa business ngayon. And sobrang nakaka-relate ako kay Coach Eman, especially sa pangarap sa family, kasi ako sobrang dami ko ring pangarap para sa kanila. Gusto ko ring mabilan sila ng sasakyan, mai-travel din. Kahit paano naman nagawa ko na. Kaya sabi nga is habang kayo nag-grow, so yung mga family natin is tumatanda na. Kumbaga, yung oras is napakahalaga. Kaya kung tayo magpapabanjing-banjing pa or yung mga decision making natin is pinipili natin yung mga bagay na medyo mabagal at hindi scalable, hindi natin maibibigay ng mas mabilis sa mga mahal natin sa buhay.
Pero ako naman, nakita ko kung gaano kaganda yung naging bonding nila ng father niya. Nakalaro ko pa sila sa bilyar. And I'm so grateful na naging part ako and nakasama ko din si Tatay Emmanuel Castillo. Ayan, not junior kasi ito yung junior. Sobrang bait ng pamilya nila. Hindi ko na-feel na parang ibang tao ako. Feeling ko nga, tatay ko rin siya eh. Karamihan nakikita lang kami as forex trading. Pero marami pang mas malalim sa forex trading. And through this community, makikita nyo yung mga bagay na yon na hindi nakikita ng karamihan sa social media. Alright, so medyo nagiging madrama na yung podcast natin. So next question, no? Coach Eman, pwede mo ba kaming bigyan ng rough estimation sa gaano nakadami yung students mo sa buong mundo? Kasi alam ko may mga students ka rin sa ibang bansa. Buong mundo. Estimate lang. So estimate more or less na sa 400 to 500 students na yung naturuan at patuloy na tinuturuan. Alright. Ko rin at ginagabayan kasi I have students na they can testify to this, no, na talagang nag-start sila from zero knowledge and then because of the things na naituro ko sa kanila, tinuruan, ginabayan ko sila, ngayon is nagiging profitable sila and hindi pa rin ako nawala dun sa eksena. So nandun pa rin ako na para bang magulang or parent na ginaguide sila, na nagpapaalala na kahit gaano kalaki yung maging profit mo, always remember na pwede yan maubos lahat by making a one mistake. Ano yun? Yung kapag naging greedy ka. At kapag naging greedy ka, kahit gaano kalaki ang pera mo, ubos yan. Pwedeng mawala lahat yan. Kaya ang ginagawa ko continuously, nagpapaalala tayo na ganito dapat. And nakakatuwa naman kasi sa mga students ko, no, na kapag ka ginaguide ko sila ng ganun, hindi sila nakapag-develop ng yabang ba. Kasi sometimes kapag ang trader nakaramdam na parang profitable na siya, medyo lumalaki yung ego. Nauna pa yung lumaki yung ego bago pa yung profit. So, hindi lumaki yung ego nila mainly because siguro nakikita din nila na ako kahit pa paano, kahit nagiging profit or nagkakaroon ng profit, is hindi naman parang yumabang o lumaki yung ulo, something like that. So, I stay humble. Kasi nga, yung mentor ko humble. Ano karapatan ko, di ba? Na, kumbaga magmayabang, di ba? So, yun yung... Nagte-take note lang ako. Hindi po ako nagte-text o nagchat-chat. Tinitake note ko lang po yung mga magagandang sinasabi ni Coach Eman kasi natututo rin po ako. So, ayun, totoo yan na nakakatuwa dahil yung mga nade-develop nating leaders is naaayos natin kasi lumalaki yung profit nila. So, tendency o human nature is yumayabang talaga. Pero because of yung culture po namin dito is isa yung pagiging humble. So, maybe malaking factor yung nagiging role model tayo sa kanila. Yes, kung bakit ganun yung nade-develop natin ng mga coaches. So, Coach Eman, nasunugan ka na ba ng portfolio before at magkano yung pinakamalaking nasunog sa'yo? Kung nasunugan, yes. And the biggest na nasunog sa akin is umabot ng almost 500,000 pesos. Ganun kalaki. So kung tatanungin mo ko, Coach, gaano katagal bago nasunog yung 500,000? Inabot naman siya ng 1 linggo. Ayun nga, yung nabanggit ko rin kanina na marami kang oras at marami kang pera na matatalo. Pagka hindi ka pa nag-enroll sa isang academy or institution na talagang merong direct na flow. So bakit nasunog yung pera na yon? Kasi ako din mismo, wala ako nun eh. Kumbaga, wala ako ng knowledge. Hindi pa ako equipped. May pera. Kumbaga, may pera ka. And tendency, pag may pera ka, pero wala kang knowledge, technically ang mangyayari, talo. Talo talaga. Kasi akala mo, since may pera ka, parang ang dali-dali lang sa'yo eh. Meron naman akong $1,000, meron naman akong $2,000. And nung time na yun, hindi pa ako marunong maglagay ng stop loss. Kasi nga, may pera ka eh. Diba? So, ang ginagawa mo, nagdadagdag ka ng entry doon sa losing trade mo na. So, kung nagdadagdag ka ng nagdadagdag, chances niyan, palaki ng palaki yung drawdown mo. Since palaki ng palaki yung drawdown mo, ang gagawin mo, dagdag ka na naman ng kapital. Lagay ka lang ng lagay, deposit ka lang deposit, hanggang sa isang araw, napansin mo na lang, sunog talaga lahat. Nasa kalahating milyon. Kalahating milyon, ano? So, isa yan sa mga natututunan natin, yung isa sa mga bad practices. At yung mga usual na ginagawa ng mga bago na inuusog yung stop loss para daw hindi tamaan yung stop loss.
hindi nga na-stop loss, pero naubos yung margin. So, wala din. Instead na natalo ka ng $10, for example, naubos yung buong $100. Kasi, hindi tatamaan yung stop loss, pero may margin po yan. And so, isang bad practices din na nabanggit ni Coach Eman yung nagdagdag sa halip na maliit pa lang yung damage, mas pinalaki. Kumbaga, maliit pa lang yung apoy, sa halip na patayin yung apoy, sinindihan pa o nilagyan pa ng gasolina. So, lumaki pa yung apoy na isang parte pa lang ng bahay sana yung nasunog. Ang nangyari is buong bahay yung nasunog. Tama. Alright, so, ayan, napakahalaga talaga na aralin natin. Bukod sa napakaganda kasi na matututunan natin at magkakaroon tayo sa forex trading is makaka-impact pa tayo sa napakaraming tao. So, kaya mahalaga na pag ginawa natin yung forex trading, wag lang natin isipin yung sarili natin. Isipin rin natin yung mga tao na magbe-benefits pag natuto tayo ng forex trading. Ayan, so Coach Eman, nabanggit mo, nasunugan ka ng $250,000. So, nung nasunugan ka ba, nag-stop ka ba, nagpahinga ka ba, o nag-quit ka ba sa forex trading? So, nung nasunugan ako ng $250,000, ang pinaka-naaalala kong ginawa ko is nagpahinga. Pahinga muna ako. Medyo naglaylo ng konti. Siguro mga 2 to 3 months din ako nun na hindi sumisilip ng chart. Hindi because nagdadrama ko or anything. Kasi iniiwasan ko rin yung chance na baka pumasok ako dun sa market na ang goal ko is bawian yung market or mag-revenge trade. Kasi natalo ako ng $250,000 Parang ang nasa isip ko nun, baka mamaya yung decision making ko apektado. Kasi yung trading psychology mo, wala Yung mental state mo, laylay talaga. Kumbaga parang binugbog ka Pero wala kang pasa, pero bugbog ka sa utak Na kada pipikit ka, nakikita mo yung talo di ba? Parang hindi ka makakain, hindi ka makausap ng maayos. Dumating pa nga sa point na hindi na nga ako naliligo. So, umabot sa point na halos 3 days, 4 days, parang feeling mo parang wala nang saysay. Parang hindi sa nagdadrama ka, pero yun talaga yung pinagdaanan ko ng time na yun. No? So, nag-stop ako, pero nandun pa rin naman yung paniniwala ko doon sa field. Yung paniniwala pa rin sa forex trading na totoo siya. Yun nga lang, ang kulang na lang siguro talaga is ako sa sarili ko. So, nung na-pinpoint ko kung ano yung dapat kong gawin, doon ako nag-focus. Kasi ang number one solusyon na pwede kong gawin is improve yung sarili ko. So, nung time na yun na medyo naglalaylo ko, hindi ako nagtitingin ng chart, yes. Pero, nagbabasa ako ng mga articles pa rin. No? Nagbabasa-basa ka na ito pala yun. Tapos, doon din ako na-inspire. It's because nalaman ko rin yung storya mo na hindi ka naman 100% dire-diretso. So, dumating din sa point na natalo, pero lumalaban. So, doon yung mga pinagugutan ko. So, sabi ko, kung si Mentor Edsel nga, naranasan niya na matalo, nilalaban niya pa rin. At yung talo niya, mas malaki pa kaysa doon sa naging loss ko. So, ibig sabihin, may chance din pala na makarecover ako at the same time, maging profitable pa katulad nung nangyari sa'yo. So, yun. So, to answer the question, yun. Naglaylo tayo, medyo nag-stop tayo ng konti nung natalo. So, yun, based dun sa mga nasabi mo, ilan sa mga natutunan ko is, lahat tayo is dumadaan sa talagang matinding pagkatalo. And I don't know kung na-experience nyo na yung after mo matalo is natulala ka, na nung kumakain ka, napakasarap ng pagkain, paborito ko yun, hindi ko makakalimutan kasi yun yung pinakamalaking talo ko sa buong buhay ko. Mang inasal na chicken na sobrang sarap ng gravy. Pero nung pagkain, wala akong gana kumain kasi talagang ang iniisip ko yung nangyari sa akin, parang may direction pa ba yung buhay ko. Pero kailangan kumain kasi hindi pa ako nagtatanghalian nun. So baka hindi maganda yung mangyari sa katawan ko. So nung kinagat ko yung chicken, walang lasa yung chicken. So, ganun katindi yung mental na impact sa akin nung pagkatalo ko na yun. Pero nakakatuwa naman, during pandemic time ito, so ang pinagpapasalamat ko naman that time is may pang-amoy ako. So, confirm na wala akong COVID, okay? Alright. So, yan sa mga natutunan ko na pwede kang magpahinga. Kasi ako nung natalo noon is around 3 months. Nagpahinga talaga ako. Pero, hindi mo kailangang sumuko. Okay? Suggest ko is, bago mo labanan o talunin ang market, kailangan mo munang labanan at talunin yung sarili mo.
bago mo talunin, labanan yung market. O bago ka pumunta sa market o bago ka mag-trade. Personally, no, marami akong naaalala ay nare-realize dun sa mga sinishare mo, no. And so, sa tingin mo, Coach Eman, ano yung nakikita mong future mo dito sa forex trading? O ano ba yung mga pwedeng mangyari sa'yo? Alright, so sa future, siguro sabihin na natin 3 to 5 years from now. Yeah. So 3 to 5 years from now, ang nakikita ko is sobrang daming students na tinuturuan. At the same time, yung profit kasi established na, alam na natin mangyayari siya eh. Yung kinikita ko ngayon is possible maging times 10 or baka times 20 or 30 pa siya. Yeah. Yung mangyayari sa mga susunod na taon. Kasi sobrang dami ng mga tao ngayon na naghahanap ng another income source. And isa sa mga pinakamagandang simulan or aralin na skill, sabi mo nga, it's a high-paying skill, ang trading. And isa yun sa mga pwede nilang gawin, pagte-trade. Kasi itong pagte-trade, pwedeng magbigay sa kanila ng magandang income. At the same time, hindi siya nakakaabala sa trabaho nila, for example. Kasi kahit nasaan ka, pwede ka mag-trade. Basta meron kang cellphone, meron kang internet, pwede ka mag-trade. Kahit nga nasa CR ka, ngayon biruan natin, di ba? Kahit nasa CR, pwede ka mag-trade. So the point is, sobrang daming tao ngayon na they are hungry for learning. Gusto nilang matuto. Ang hinahanap na lang talaga nila is yung mga totoong coach kasi marami ring mapagpanggap sa labas na sinasabi nila or pinoposition nila yung sarili nila na someone knowledgeable about it. Pero hindi naman talaga. Isa na rin doon sa nakikita ko sa future is magkakaroon tayo possible ng mas maraming branches or makakapag-conduct tayo ng multiple seminars all throughout the world. Hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi nakakapagod na ibang lahi yung nagtuturo ng trading. Yeah. Diba? Why not Pilipinas, Pilipino na yung nagtuturo para sa kapwa niya Pilipino? Diba? Na in natural language natin. Mahirap lang sabihin yung stop loss sa Tagalog, pero at least may intindihan nila in a native way. Paano nga, no? Hinto, talo. Hinto ang talo. Alright. Ayun, take profit. Kuha lang palalo. Kunin mo yung panalo, no? Alright, so, ayan. Ano namang masasabi mo, Coach Eman, dun sa mga nagsasabi na yung forex is scam? So sa mga nagsasabi na yung forex trading is a scam, nakaka-relate ako doon. Kasi nanggaling din ako doon sa walang idea about forex trading. Nakakita ng post mo na mga profit, na nagkakaroon ng income. Ang unang-unang pumasok sa isip ko yun nga is kung legal ba yan? Or hindi ba scam yan? So sa mga tao na yun, nakaka-relate ako. At sa mga nanonood nito na yun yung nasa isip or tumatakbo sa isip mo ngayon, all you need to do is mag-research ka. Gamitin mo yung kapangyarihan ng internet. So, pag naghanap ka, for example, i-type mo, is forex trading legal in the Philippines? May mga lalabas na article. And naka-highlight doon, makikita mo na it's legal or it's okay na mag-conduct ng trading sa Pilipinas as long as nagtitrade ka sa isang regulated na broker. Alright? So, basta guys, sa mga manonood nito, no, ang mapapayo ko po sa inyo, wag kang tatanggap ng investment. Ayun. At wag kang mangangako ng guaranteed na result. At huwag kang mag-act as ikaw yung broker. Kasi yun yung bawal na bawal sa Pilipinas. Pwede kang makulong. So, yun, napakaganda ng mga sagot, no? Coach Eman, ano naman yung message mo doon sa mga nagdadalawang isip pa pasukin yung forex trading? Parang gusto nila, pero parang hindi pa sila makapag-decide talaga buo kung gagawin nila yung forex trading. Alright. So, sa mga nanonood nito na parang half-half ba? Yung decision, parang gusto, hindi. Ang ma-advise ko sa inyo, hindi kukulo ang tubig kung patay sindi ang apoy. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, if you wanted something, if you want result, if you want something to be achieved or magkaroon ka ng resulta sa forex trading, kailangan tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin ng tuloy-tuloy araw-araw nagtitrade. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung pag-improve sa sarili. Lagi ko nga sinasabi sa mga students na mag-improve ka lang ng 1% kada araw, may natutunan kang bago. Sa loob ng isang taon, nagbago na yung pananaw mo, marami kang natutunan ng 365%. So ibig sabihin, yung alam mo parang nag times 3 na siya.
Diba? Kasi 365. Sobrang ROI na yun. Sobrang ROI ka na. Kasi ang biggest ROI, since nabanggit mo yung ROI, ang biggest return of investment mo dito sa trading, hindi pera, hindi oras, kundi yung sarili mo. Kasi kapag natutunan mo yung habits and discipline as a trader, you yourself can make money regardless kung magkano yung gusto mong kitain. Kaya mo yun. Naniniwala ako na kaya mo yun. Kaya kung half-hearted ka ngayon, ang gawin mo lang is to improve yourself, seek guidance, maghanap ka ng mga coaches or mentors na makakatulong sa'yo, and from there, may improve mo yung sarili mo. At pag na-improve mo yung sarili mo, sigurado ko 100% na magiging masaya ka, magiging masaya rin yung pamilya mo. Alright, no? So, tama yung narinig ko na sinabi mo, Coach Emma, no? Na dapat, pag pumasok tayo sa Forex trading is hindi ka agad mga profit yung habol natin. Kundi yung skills na ma-acquire natin dito. Kasi kapag na-acquire mo yung skills sa Forex trading, sobrang laking gain, sobrang laking income ang pwede mong kitain dito. At kahit saang bansa, pwede kang mamuhay ng payapa na hindi ka nag-iisip kung magkaano yung magagastos mo sa mga bansa na yon. Kasi sa lahat ng bansa, may Forex trading. So, skills, yun muna dapat yung mindset. Bago income, skills muna. Nature naman talaga natin na kaya nga tayo nag-Forex trading para kumita. Pero maling mindset, kapag kita ka agad, kailangan skills muna. Kasi kapag kita ka agad, na nangyari sa akin, malaki yung madadamage sa inyo. And may mga tao na hindi kayang i-tolerate yung damage na naging damage namin. Kaya nga sa Forex trading, ang dami kong mga kasabay, pero karamihan doon mga nag-quit na. Bumalik na sa ginagawa nila, sa trabaho nila, at nakakalungkot pa yung iba, inisip nila na hindi para sa kanila yung Forex trading. Pero sa totoo lang, para sa kanila, kung tama lang yung naging mindset nila. Alright, so next question is, ano namang masasabi mo, Coach Eman, doon sa mga trader na nagsimula na sa Forex trading or kakasimula pa lang? Kasi kanina yung question natin is, yung nagdadalawang isip pa, wala pa sila sa Forex trading, hindi pa sila nagde-trade. So ngayon naman is, ano naman yung message mo doon sa mga nagsisimula na? Sa mga nagsisimula na, ang pinaka-message ko sa'yo is huwag mo munang habulin yung profit. Habulin mo muna na ma-develop muna yung skills mo. Katulad na nabanggit mo. Kasi kung hindi mo i-develop yung skills mo, kahit anong dami or kahit anong laki ng maging profit mo, believe me, in long term, possible, maubos din lahat yan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi pa equipped ng proper skills, risk management, technical analysis, fundamental analysis, and everything, hindi ka pa equipped. So chances are, yung magiging profit mo, yung magiging pera mo, matatalo din. So sa mga nag-i-start, maghanap kayo ng coach and mentor na pwedeng makatulong sa'yo. Not just because about technicals and fundamentals. Maghanap ka ng mga coaches and mentors na magtuturo sa'yo ng proper na risk management. Yung hindi ka tuturuan na maging greedy. Kasi kapag yun yung natutunan mo, yung technical and fundamental, kayang-kaya kasing maaral yan eh. Pero yung disiplina, yan ang pinakamahirap talaga. Alright, so ayun, napakaganda nung question. Medyo papunta na tayo sa bandang huli ng natin, podcast natin. So, may mga ilan lang tayo sasagutin na mga comment ng mga viewers natin. Ano yung masasabi mo naman na kung talagang profitable ka sa Forex trading, bakit kailangan mo pang gawin yung affiliate side? Okay. That's a very good question. Kasi ang nangyayari kasi sa community, for example, let's say sa Facebook, ang nangyayari kasi maraming tao na parang ayaw nila pag nalaman na isa kang IB or isa kang affiliate of certain broker and everything. But to be honest with you, there's nothing wrong with that. Bakit po? Bakit hindi yun masama? Mainly because nag-affiliate ka kasi ini-introduce mo sa kanya kung saan ka nagte-trade. Ibig sabihin, ikaw as a trader, trusted broker mo ito, pinopromote ko, binibigyan kita ng affiliate link
for you to be able na makapag-trade dito sa broker na to. And sa panahon ngayon, halos wala naman na ako nakita na successful company na never gumamit ng affiliate marketing. Let's say for example, top 1 or top 2 ng Forbes na ibang bansa, which is Amazon for example. Amazon is known for their affiliate marketing. Hindi lalaki si Amazon kung hindi siya gumamit ng affiliate marketing. Kasi ang ginawa ng mga affiliate marketers, sila yung nagpo-promote ng certain products para ma-add to cart na itong mga customer. Pansin mo yung isa sa mga successful na platform din. Let's say TikTok. TikTok started with just sharing a link. Okay. If you share your link, meron pa nga silang referral bonus dati. Na kapag ka nag-share ka, nag-promote ka ng link mo at nag-sign up tong si tao, magkakaroon ka ng bonus sa kanila. Dati yun. Before pa sila sumabog. Ngayon, nung sumabog na sila, tanong, may affiliate pa rin ba? Yes. Kasi every time na may nakikita kang product, may nakikita ka na yellow basket. Sa tingin mo, pag nag-click ka ng yellow basket at bumili ka, wala bang affiliate na kumita? Meron. Meron. Yung isa sa mga interview, di ko na lang papangalanan, yung nagtitinda ng payong. In-interview ni Coach or Mentor Chinkitan, na kumita ng around 7 million or 13 million yata yung kinita niya. Nagbibenta ng payong sa TikTok. Ginawa niya lang, gumawa siya ng video, hinahuwas-was niya yung payong. Tapos, mayroon siyang yellow basket. And from there, nagkaroon siya ng pera. So, ibig sabihin, if you are a profitable trader, there's nothing wrong kung gagamit ka ng affiliate marketing. Bakit? Kasi nandyan na siya eh. And since nagtuturo po ako about trading at meron akong trusted na broker, anong gagawin ko? E di share ko na rin yung affiliate link ko. Para hindi na, kumbaga, 100% is pumunta yung spread ng broker kay broker. Para hati kami. May masama ba doon? Wala. Kasi ako yung nag-introduce sa kanya nung broker para makapag-trade siya. So, kung halimbawa, kung itatanong pa ng iba, profitable ka na eh. Bakit? Wala bang masama na mag-create ka ng another way to earn? Yeah. Masama ba na meron kang another basket? Di ba laging sinasabi, for you to create a wealth, not just rich hindi lang yumaman, kundi yung talagang super na talagang yaman, maghanap ka ng yumaman na tao na isa lang yung way to earn nila. Wala. Lahat ng taong yumaman, mapa C family, mapa Gokong Wei, mapa international, let's say Mark Zuckerberg, let's say Elon Musk. Elon Musk na lang, ilan kumpanya ni Elon Musk? Dami. Tesla, may X. May SpaceX pa siya. At meron pa siyang other companies na hinahawakan. OpenAI, siya may-ari niyan. Diba? Kung walang OpenAI, walang ChatGPT. Tama. So, ibig sabihin, kung halimbawa, nag-focus lang si Elon Musk into one certain company, magiging ganun ba siya kalaki? No. Ibig sabihin tayo, as a trader, negosyante ka din kasi. Dahil negosyante ka, gusto mo rin mag-create ng another basket. Okay. Diba? Habang kumikita ka sa trading, kumikita ka sa affiliate. And there's nothing wrong with that. Ako, wala akong nakikitang mali doon. Ewan ko yung iba. Diba? Yeah. Pero ako, personally, wala akong nakikitang mali. Ayun. So, ibig sabihin, dito ko na-realize na maiintindihan din natin yung mga nagsasabi na kumikita ka na sa trading pero bakit nag-affiliate ka pa? So, dito sa usapan natin, dito ko na-realize na possible, itong nagsasabi na ito is pwedeng trader lang sila. Pwede. Hindi sila trader/entrepreneur. Kasi tayo, hindi lang tayo trader, kundi entrepreneur din tayo. Since ito yung usapan, sa tingin mo, ano yung advantage ng forex trading as entrepreneur or as a business? So, isa sa mga advantage siguro, if you are looking into a perspective na isa kang entrepreneur or isa kang negosyante, you will treat it as a business. But if you are a bago na wala talagang idea sa trading at wala ring idea sa pagbibusiness, you will treat trading as a chance. There's nothing wrong with chance. The thing is, ang ginagawa kasi ng iba, since trading lang yung pinaka-basis ng profit nila, ang nangyayari, pag nasunog ang kapital, pull out ka na naman ng pera. Wala akong sinasabing masama doon. Masakit, meron. Masama, wala. Pero mahirap kasi na maglalabas ka na naman ng kapital galing sa, for example, emergency fund mo or savings mo for your family. Maglalabas ka na naman ng kapital. So, mahirap yon. Samantalang, i-compare mo siya sa isang negosyante or entrepreneur na point of view na alam mo na since business pala ang forex trading, hindi ka na magugulat pag nagkaroon ng losses. Yun yung pinaka masasabi ko na defining factor. Kasi ako as entrepreneur na ako, before pa ako nag-forex trading, alam ko na meron siyang losses na part. At alam ko na dapat
meron akong sunugin na pera dito bago ako maging profitable. Kasi sa business, ganun din. So, before ako ng forex trading, nasa entrepreneur ako as e-commerce, ang daming sinusunog din namin na pera, kakatesting kung ano yung magkiklik na item. Mag-i-import ka ng item galing China, bayad. Magkukuha ka ng product from your supplier, bayad. Magra-run ka ng website, bayad na naman. Magra-run ka ng ads, Facebook ads, bayad na naman. So, ang dami mo ngayong sinusunog na pera. Technically, losses din yun. Kung ilalagay mo siya into perspective ng forex trading, yun din yung mga losses na nangyari sa'yo sa forex trading. At alam ko, at certain point, yung mga losses na to, matatalo din yan or mas magiging lamang pa rin yung magiging profit. At since yun yung perspective ko as an entrepreneur, yun yung ginagawa ko. So, sabi ko, losses, part yan. So, improve ko ulit yung sarili ko. At mas na-appreciate ko rin, syempre, number one is yung affiliate natin. Kasi as entrepreneur ka, may affiliate link ka pa, mas na-enjoy mo siya. Ang dami mo ngayon, may basket ka ng trading, may basket ka ng affiliate. At pag pinagsama mo sila, mas malaki. Mas malaki. At win-win situation yun. Para sa akin at para dun sa nagte-trade. Kasi alam ko na trusted yung broker na nirefer ko sa kanya. Baka mamaya kasi hayaan ko siya. Let's say, tuturuan ko siya. Tapos mapunta siya sa isang broker na alanganin. Yes. Yung mga fly-by-night. O kaya naman, yung sobrang laki naman ng spread. Yun yung pinasok niya. So sa mga hindi po nakakaalam, yung spread po kasi, yan yung trading fee na binabayaran natin every time na nagte-trade tayo. So halimbawa, ganun kalaki yung trading fee na binabayaran ni student natin. Syempre, kawawa din naman siya. Kasi dapat profit niya na yun. Ayan, so usapang entrepreneur sa forex trading, no? So, ikaw ba, Coach Eman? Kasi for sure may mga nakakapanood din na ginagawa din yung forex trading as a business. May mga na-experience ka ba na negative clients? That's a very good question, no? So as a coach, since napakarami ko nang naging students from Philippines and all throughout the world, dumadating sa point na meron talaga tayong may encounter na mga na negative. So sometimes ang issue nila, it's because nakaramdam na sila ng profit and then ang nangyayari is sumubrang laki na yung ego nila. At ang hirap na nilang turuan kasi nga sila mismo meron na silang certain na exact na paniniwala na ang hirap ng turuan na ito po dapat yung tamang lot size, ito po yung proper risk management, this is how you manage your money, for example. Hindi mo na maipasok sa kanila yung idea because buo na. Or talagang masasabi ko na matigas na yung ulo. Diba? So, nakaka-relate din naman ako doon kasi nga, yung mga tao na gano'n, siguro, tried and tested na nila yung habits na meron sila. And for them to break that habit, is sobrang hirap na. So, kung ang question is susunod, ano ang ginagawa ko to deal with that kind of person? Paano mo hinahandle? Oo, paano ko siya hinahandle? Kung halimbawa negative yung kausap natin or talagang alanganin, no? So, ginagawa ko pa rin yung best ko. Inuunawa ko pa rin kung saan siya nanggagaling. So, para at least kahit paano makapag-connect kami, kwentuhan muna. Wala mo ng forex, walang kahit ano, kwentuhan muna. Para kahit paano, ma-assess ko, saan ba nanggagaling tong tao na to? Baka mamaya meron siyang previous experiences or meron siyang trauma na nangyari na ganito, ganyan, dun sa mga previous na nangyari sa buhay niya. And from there, na-assess ko. Kumbaga sa coach, isa yun sa mga trabaho ko na rin siguro na ina-assess ko, nagdo-notes ako kung ano bang pinanggalingan nitong tao na to. Ano bang klaseng buhay yung meron siya. Para kahit paano, pag nag-usap kami, mas madali akong makakakonect. At yung negative naman na mga students natin, sometimes, hindi naman sila 100% negative. So, nangyayari, negative sila nung nag-start, pero since maganda yung nagiging conversation nyo, nako-convert mo siya into positive. Na dumadating sa point na sila na mismo yung willing na mag-submit sa'yo as a coach. Parang mas nakikinig na sila. So, mas nakaka-relate ako dun sa mga negative kasi nga, nag-start din ako as negative ng buhay mo. Yan. So, I've known Mentor Edsel kasi since college. No, so, college classmates kami. Dati nagkokopyahan kami sa mga sistema ng assignment and everything. Pero ngayon, iba na yung kopyahan, diba? So, ako yung isa sa mga masasabi ko na basher niya noong time na yun. Hindi pa uso yung word na basher, pero basher na ako. Kasi, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kanya. Kundi, hindi lang din ako naniniwala pa dun sa sistema na ginagawa.
So, nung inaral ko rin, sabi ko, okay pala, maganda pala yun. So, ako mismo, as a negative, kasi ang trabaho ng mga negative, subaybayan yung mga tao. Eh. As a negative person, sinusubaybayan mo, ano pwedeng mangyari dito sa tao na to? No? Kaya nung nagkakaroon na siya ng results dahan-dahan, that's the time na nagbabago na rin yung pananaw ko. Na isang araw, minessage ko siya na Mentor Edsel, hindi pa pala Mentor Edsel. Sabi ko, Edsel, ganyan, ganyan. Paano ba to? Paano ba yung ginagawa mo? So, doon na yung time na inalam ko na kung paano yung ginagawa mo. At doon ako natuto. At ito na. Di ba? So, ang tagal na namin magkakilala since 2009? Yeah, mga ganun. 2010, mga ganun. 2009, tama, 2009. So, 2009 sa 2024, ilang taon? 15 years? Tagal na rin. Nahalata edad natin tuloy. Yeah, so, 15 years na mahigit. Yeah. So, yun. So, nakaka-relate ako dyan sa mga negative na yan. So, sa dami, nabanggit mo kanina, Coach Emma, no? 400 to 500 yung naging student mo. Lahat ba yun, Coach, is naging successful o profitable sa Forex trading? Yan. So, napakaganda ng question mo na yan. No? So, 400 to 500 students, medyo challenging siya i-handle, yes. If you are to ask me, Coach, ilan dun yung, or lahat ba yan is yung naging profitable? No? So, to answer that, hindi talaga lahat. Kung hindi pala lahat, eh bakit? Marami pa rin gusto. Hindi talaga lahat because hindi kasi lahat naglalaan ng time para aralin yung sistema, yung tamang sistema, or yung proper na trading. Kasi ang ginagawa ng iba, tinuturuan mo, sinasabi mo, kumbaga kulang na lang, subuan mo, spoon feed talaga. Pero ginagawa pa rin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Eh, syempre, as a coach, hindi mo naman siya pwedeng sabihin na, or diktahan sa gagawin niya. Okay. Kasi pag magkakausap kayo, maayos eh. Maayos, ganito yung proper lot size, ganito yung tamang pagtitrade. Pero pag nandun na siya, siya na yung mag-isa, doon na pumapasok yung emosyon. Na-excite na tong si student traders natin, nagiging greedy na siya, tumitrade na siya ng hindi dapat niya i-trade, chances are, nagkakaroon ng losses. Yun na yung minsan magme-message, Coach man, nasunog ako. So, siyempre, as a coach, anong gagawin mo? Assess mo ulit. Ano ba nangyari? Ano ba ginawa mo? Saan ka ba nag-trade? Ganito po, ganito po, ganito po. Hanggang sa nakakapag-come up kayo ng solution, and then, sasabihin mo sa kanya, kumbaga para kang doktor eh. Magbibigay ka ng reseta. Ito po yung gawin nyo 3 times a day. Diba? Parang ganun eh. So, bigay ka ng solusyon sa kanya, and syempre yung solusyon, siya pa rin naman yung mag-a-apply. Kaya kung i-apply niya yon, that's good. Kung hindi niya i-apply, wala na akong magagawa. Diba? So, tanong, ikakat ko na ba yung connection namin? Hindi. Andiyan pa rin ako, open pa rin ako para sa kanya. Kasi naniniwala ako, may chance pa rin or may pagkakataon pa rin na maging profitable itong student natin. Actually, yung next na tanong is narinig ko na yung ibang sagot. Pero baka lang may gusto kang idagdag dito sa tanong na ito, na ang tanong is, sa tingin mo, anong reason bakit hindi sila naging successful sa Forex trading? Yun. So, one of the reasons talaga is, number one, they are driven by greed or they are driven by profit. I'm not saying it's wrong, pero lagi nating sinasabi na develop the skill first before the profit. Because profit will follow if you have the enough skills for it. And sa buhay, ganun din naman eh. For example, gusto mo ng kanin, magsasaing ka. Kung wala kang skills sa pagsasaing, tingin mo makakapagsaing ka? Malamang sa hindi. O baka mamaya, mag-try ka, ano mangyari? Masunog? O baka kulang ang tubig? O baka mamaya, sobrang konti naman nung bigas mo? Diba? So, kung wala ka ng skills, hindi mo magagawa or maa-achieve yung gusto mo na results. Now, doon sa mga tao kung bakit di sila nagiging profitable kasi nakatingin sila doon sa profit diretso. Dapat tingnan mo muna yung skills eh. So number one is to develop the skills. Kapag na-develop na nila yung skills, yung second naman which is mag-manage sila ng tamang risk sa trade nila. Kapag hindi kasi nagtugma itong dalawa, if kulang ka sa skills, may proper risk management ka, bottom line, talo ka pa din. Kung halimbawa, may tamang skills ka, pero wala ka namang risk management, bottom line, talo ka pa din. So, ang kailangan mong gawin is to develop a strategy para at least yun yung gawin mong sandigan, yung gawin mong weapon para maging profitable sa trading. In terms of strategy,
Coach Eman, ano yung perspective mo? Ano ba yung mas magandang gawin? Mag-manual trading o mag-robot trading? Yan. So, maganda yung question na yun. So, manual trading, if halimbawa, you have the time para mag-develop ng skill. Again, yung binibuild mo kasi as manual trader is discipline and habit. If you develop these two, and it will take time to develop these two, so habang dinedevelop mo sila, ang masasuggest ko is yung second one, which is mag-robot muna or mag-copy trading ka muna. Bakit po? Kasi habang inaaral mo tong si manual trading, you are backtesting. You are forward testing a strategy. Inaaral mo muna kung anong klaseng trader ka. Ano yung aakma sa lifestyle mo. Habang ginagawa mo to, itong si copy trading, pwede na mag-generate ng pera para sa'yo. At kapag nakakapag-generate ka ng pera doon, edi, that's good. So, I'm not saying it's a guaranteed profit. What I'm saying is, at least doon, meron yung specific certain strategy. Kasi robot yun. At the same time, meron na yung equipped na risk management. Na ikaw, as a bagong trader, yun pa yung medyo challenging na part para sa'yo. Kasi yung $100 na lang, for example, kung ilalagay mo yan sa copy trading, kahit papano, magkakaroon yan ng kahit maliit lang na profit. Pero kung ititrade mo yan ng mano-mano na ikaw mismo, 2 oras lang sunog yung $100 mo. So ano dapat mong gawin? Habang nag-aaral ng manual trade, kung kaya ng oras, mag-copy muna. At kapag nakakopy, ay halimbawa hindi talaga kaya ng oras, mag-copy trade. Okay. At least kahit papaano, nag-grow yung pera mo. Kasi para sa akin, yung copy trading, ito yung panglaban mo sa inflation. For example, sa Philippines, ang inflation natin, how much? 6%? 7%? Yeah, per annum? So, ibig sabihin, bumababa ng around 7% yung value ng pera mo. Yung kaya mong bilhin. Kasi tumataas na yung bilihin. Diba? That's inflation. Ngayon, kung wala kang way to grow your money, you are losing money. And if you are losing money, ibig sabihin, kung nakatago pala yung pera ko sa bangko, nawawalan pala ako ng pera? Technically, yes. Bakit? Kasi may inflation. Yung kayang bili ng 1 million dati, hindi na kayang bili ng 1 million ngayon. So, anong gagawin mo? Dapat yung pera mo, nag-grow. So, imbis na ilagay mo siya sa bangko, why not? Ilagay mo siya sa isang portfolio na pwede siya mag-grow. Pwede yun. Para at least, na may panglaban ka sa inflation. Magkaroon ka na lang, let's say, 1% per month. Gawa ng copy trading. Very conservative. 1% every month. You have 12 months in a year. Kumbaga, nag-profit yung pera mo ng 12% sa loob ng isang taon. If ang inflation natin is 6%, ibig sabihin, 12 minus 6, panalo ka pa ng 6%. Kumbaga, profit ka pa rin lalabas. At yung pera mo, intact. Andyan siya. Yun yung kagandahan ng copy trading. Alright, no? Ang dami na, pati financial literacy. Natututo tayo, no? So, Coach Eman, isa sa mga common question ng mga viewers natin, kapag ba nag-robot trading ako, hindi na ba ako matatalo? Yan. So, very good question, no? So, babagsak pa rin yan doon sa idea ng risk. Every time you are engaging sa market, you are exposing yourself, your capital, to risk. Wala po tayong risk-free. Pero meron tayong low risk. Yeah, okay. So, ibig sabihin, kung may low, merong high. As a trader, ganun din naman eh. Depende kung anong klaseng trader ka. May mga trader na low risk, ang okay sa kanila. May mga trader naman na naiinip sa low risk, ang gusto nila, high risk naman. Kaya hindi rin natin pwedeng diktahan na ito lang dapat lot size mo. Because sometimes yung trader mismo, ang gusto nila is yung high risk na trade talaga. Tama. So may mga ganun din tayong trader. So ang nangyari is, for example, nagda-trade ka or nagka-copy trade ka or nagro-robot trading ka, you're exposing yourself sa risk pa din. There is always a risk involved. So ibig sabihin, may chance pa rin na matalo. Alright? So, hindi natin tinatanggal yung idea na yun at hindi tayo nagbibigay ng guaranteed na result. Oo, ganun pala yun, ano. I think nabanggit naman. So, baka may gusto ko lang idagdag. Ano ba yung mga paraan para ma-less naman yung risk? For example, nagro-robot trading tayo, nasabi mo na pwedeng matalo. Pero ano ba yung mga paraan para naman maiwasan or mapalayo doon sa risk o hindi masyadong matalo sa forex trading? Alright. So, let's say for example, nagro-robot trading tayo, no? So, there are certain category.
So, pwede kang mamili kung high risk yung gusto mo. Alright. Pwede tayong mag-moderate risk or pwede tayong mag-low risk natin. Kung halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo is conservative lang. Okay ka na dun sa low risk. Kung halimbawa, gusto mo yung medyo mas malaki yung profit, syempre dun sa moderate and sa high risk. Now, to minimize yung losses or yung chance of losses, one of the things na pinapagawa natin dun sa mga traders natin na nakakopy is to withdraw the profit. Because that's the only way to secure your profit. O kaya, ilipat mo siya ng another trading account na hindi ginagamit. For example, gawin mo siyang parang piggy bank mo. Okay. Every time na nagpo-profit tong isa, lipat mo dun sa kabila. O kaya, ilipat mo sa wallet mo o kung ano man yung tawag niyan. Para that way, nasa-separate mo yung naka-expose sa risk doon sa hindi. Diba? So, yun yung isa sa mga pwede nilang gawin. Alright, so ayun, ang ganda ng question ano. So, in related naman ito doon sa Forex business naman. Ano naman yung message mo doon sa mga plano na gawin din, mag-Forex affiliate din sila or gusto rin nilang gawin o interesado sila na gawin yung Forex business? Ano yung message mo? Ayan, so sa mga gusto rin na i-promote yung affiliate or yung Forex trading, I suggest na isabay mo na siya. Okay. Habang inaaral mo si Forex trading, tapos nagka-copy trade ka, pwede ka na dahan-dahan na mag-promote. Maghanap ka na ng mga kabanding mo. Kasi para sa akin, mas nagiging effective yung learning kapag hindi ka lang mag-isa. Yeah. Yung meron kang katanungan, for example, na brother, nakita mo ba yung ganitong trade and certain things, no? So kapag kasi may kabatuhan ka na ng idea, mas nare-retain yung knowledge. At since nare-retain yung knowledge para sa'yo, mas magiging mabilis yung growth mo or yung learning mo. Diba? Kasi nga, nauulit eh. Tama. For example, tinanong ka nung friend mo, sis, ganyan, diba? Sis, tama ba yung nilagay kong SL or yung stop loss ko? Eh, syempre, ikaw din, pagka nagpaliwanag ka, pagtingin niya, pagka nakita mo, okay naman, maganda yung pagkakalagay mo ng stop loss. From there, nababalidate or nare-reiterate sa'yo yung idea and that's the time na mas naiiwan yung knowledge sa'yo. Hanggang sa dumating sa point, talagang marunong ka na rin. So, sa mga nagpaplano na to promote Forex trading, gusto rin mag-affiliate, for example, go for it. And there's nothing wrong with that. Again, katulad ng nabanggit ko kanina, lahat ng top companies globally, they are using affiliate marketing as a channel or as a vehicle for them to promote their business. Eh, why not? Gawin mo rin siya para mag-benefit ka rin. So, ayan. So, in related sa sinabi ni Coach Eman, so, mas ika-clarify pa natin na kung ano yung advantage ng gagawin mo, yung pagtitrade at isasabay mo yung affiliate or business. Kasi, di ba, sabi na yung oras daw is isa sa mga currency din. So, for example, ang pangarap mo is 2 million pesos. Tapos, ginagawa mo pagtitrade at pag-affiliate. So, kumita ka sa affiliate ng 1 million pesos at kumita ka sa pagtitrade ng 1 million pesos. So, ibig sabihin, natupad mo na in 1 year yung pangarap mo. Pero, kung nagtitrade ka lang, kumita ka ng 1 million pesos, so kailangan mo ng 2 taon para makuha yung pangarap mo na income, which is 2 million. So, yun yung pinaka-logic nun, bakit kailangang pagsabayin para mas mapabilis natin na maabot yung mga pangarap natin. Kasi bakit? Hindi naman tayo mabubuhay ng panghabang buhay. Tama. Tayo ay may certain years lang dito sa mundo. So, kailan pa natin i-enjoy ang buhay pag matanda na tayo? Kailan pa natin bibigyan ng magandang buhay yung mga parents or grandparents natin? Pag wala na sila, syempre wala na tayong magagawa doon. So, yun yung pinaka-magandang idea about doon. Kaya, I suggest, nandun na rin naman yung skills bakit hindi mo pa isabay? So, lalo na kung ikaw yun ang tao naman na hindi ganun kayaman. Di ba? Or ikaw yung tao na hindi ganun kalakihan yung kapital sa Forex trading. Instead, nakitain mo ng mahabang panahon, like ako, paano ko mapapalago yung $200 ko, mababayaran ng utang yung 26 million pesos kung sa trading lang ako. Imagine 2% every month. So, baka
nakakulong na ako. Baka yung 26 million pesos ko, baka doble na o triple na kasi nga sa interest. Kaya mahalaga yung oras din. Alright, so Coach Eman, maraming salamat, no? So, any last words sa mga audiences natin na nanonood sa atin? Ayan. So, sa mga nanonood nito na gusto talaga na mag-improve sa forex trading, ang masasuggest ko is to reach out sa mga coaches or mentors na willing talagang i-guide ka at meron talagang concern sa magiging journey or progress mo sa trading. Kasi hindi lahat ng coaches ganoon. So, napaka-blessed and grateful natin because meron tayong magandang leader or magaling na leader dito sa FX Robot Empire community natin. Na kung hindi dahil sa kanya is siguro wala rin ako rito talaga. Hindi magiging posible na nandito ako. And yun yung dapat mong i-improve yung skills mo, 'di ba? Kung gusto mo talaga na maging profitable sa larangan ng trading. And wag nating tatanggalin sa picture si Lord talaga. Sa mga nanonood nito, sometimes kung medyo nag-aalanganin na, hingi kang guidance kay Lord. 'Di ba? Mag-pray ka, tapos konting reflect. Para at least makita mo kung anong direction ba talaga yung dapat mong i-take. And that way, magkakaroon ka ng clarity. So magkakaroon ng linaw, ano ba yung dapat mong gawin? O sino ba yung dapat mong sundan? Alright? Sa mga nanonood nito, isa rin sa mga message ko is continue the pursuit of more time or quality time for your family. Kasi, like I always said, kapag tayo kasi nagbe-birthday, we are gaining years eh. Bata pa kasi tayo. Tama. Diba? Pag nag-birthday ka, nadagdagan edad mo. But sa parents side kasi natin or grandparents side natin, every time na nagbe-birthday sila, they are losing years. As in, they are losing years. And buhay kasi is very short and very fragile. Na hindi mo alam na isang oras, yung dating yung kahapon kakwentuhan mo lang, biglang wala nang pala. Yeah. So, yun yung na-experience ko sa father ko. Pero, sabi ko nga, I'm so happy. Kasi nakapag-create pa rin ako ng more memories with him na nandyan siya. Kasi ngayon, nakakalungkot lang isipin na wala ka nang ibang magawa kundi malungkot pag naiisip mo siya or mamimiss mo yung ingay niya. Kaya sa mga nanonood nito na may mga parents, do what you have to do para makapag-create ka ng mas maraming time for them. Kasi yung parents natin, you will never know kung hanggang kailan sila nandyan. Na hanggang kailan na possible na mag-ring yung cellphone mo na pangalan nila yung lalabas. Hindi mo alam. Kasi darating yung time, mamimiss mo lang lahat yun. At lahat ng may iwan sa'yo is lungkot na lang. Kasi nga, parang, kumbaga, mamimiss mo sila. Alright? So, sa mga nanonood neto, aralin natin yung forex trading. Kumbaga, sumama ka sa mga tao na may resulta at gusto mo yung resulta na meron sila. Diba? Yeah. Kaya nga sabi nga nila, sumama ka sa taong manginginom. Ano ba pwedeng mangyari sa'yo? Maging manginginom ka na rin. Kung sumama ka sa mga taong mataas ang pangarap, ano pwedeng mangyari sa'yo? Tumaas din yung pangarap mo. Sumama ka sa mga tao na ang goal ay tumulong din sa mga tao. Ano mangyayari sa'yo? Yun din yung magiging way of life mo. Yun din yung magiging lifestyle mo. Kaya ako, very blessed and grateful ako kasi na-meet ko si Mentor Edsel. And nung na-meet ko si Mentor Edsel at nakita ko na ganun siya mag-isip, na napaka-humble ng tao, napaka-transparent, ang ganda ng direksyon sa buhay. 'Di ba? Walang bisyo. 'Di ba? Merong asawa, isa. Malamang. Ayan. So, ibig sabihin, yung ganong tao. Kaya since nung nakilala ko si Mentor Edsel, hindi na ako umalis sa paningin niya, di ba? Lagi na kami magkasama. Because naniniwala ako dun sa law of association. You are the person who you associate with. So, ibig sabihin, kung kanino mo ina-associate yung sarili mo na mga uri ng tao, yun din yung magiging ikaw. Kung sumama ka sa mga taong mayayaman, guess what? Yayaman ka din. No? So, kung sasama ka sa mga tao na profitable sa trading, edi ibig sabihin, magiging profitable na trader ka din. Alright? So, yun. Yeah, speaking of learnings na nabanggit ni Coach Eman,
In case lang naman, so FX Robot Empire, or to be exact, FXRE Learning Hub is nag-o-offer ng 3 days comprehensive forex trading na from basic to advanced, and after mo matapos yung 3 days whole day na yon, magkakaroon ka na ng confidence sa pagte-trade, and i-message mo lang kung saan man maipopost itong video na ito. Message mo lang, then sa mga interesado, ito naman is extra services lang na FX Robot Empire, hindi naman ito yung main business namin. Sa mga gusto lang naman, kasi hindi naman ito yung main na objective bakit tayo nagkaroon ng podcast, kundi kung paano kami makakapagbigay ng value sa inyo. And the good news is, gaano ako ka-confident sa 3 days na comprehensive forex trading course namin. Face-to-face po ito dito po sa trading studio namin sa Pasig, Ortigas o Ortigas, Pasig. So, yung binayad nyo po sa course na ito is 100% money back guarantee kapag hindi naging sulit para sa inyo. So, i-message nyo lang kung saan man nakapost itong video na ito. Ayan, so maraming salamat at sinamahan mo kami dito sa podcast na ito. Hopefully, isupport nyo yung mga susunod na mga podcast rin namin at mag-interview tayo ng marami pang successful forex trader para makuha natin yung mga best practices nila and magamit nyo sa forex journey nyo. Again, I'm Edsel Flores. To God be all the glory.